Si Claire Eden Contreras was put in the middle. Nilagay siya sa gitna ng mga Duterte bubulagers. Bakit? Kasi siya lang wala sa Pilipinas. Siya lang ang out of jurisdiction ng Philippine courts. Number 1, the crime was not committed in the jurisdiction of the Philippines. Although, yung Filipino citizen, pwede pa rin namang mag-file ng kaso laban kay Maharlika. Pero, kailangan munang madampot si Maharlika sa States papunta ng Pilipinas. So, kahit maraming yours truly, the victim of Maharlika's fake news, parang impossible dream sa amin. Sa katulad ko, yung makakita ng hustisya laban kay Maharlika. Pero may mga tao who went out of their way pursue cases laban kay Maharlika. One of them is si Avel Bacujo. Kilala naman natin lahat si Avel Bacujo, no? Last February 2024, kay SM Manyak natin nakuha yung balita. Kasi sila yung kay Maharlika, nagsasalsal kay Maharlika palagi. Vlogger Maharlika faces cyber libel case in the US. Yan. Anyway, bago tayo magpatuloy mga kotsero, narito po ang ating mga kaibigan sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede nyo pong gamitin ng Sendwave para makapagpadala sa Pilipinas. Ang gagawin nyo lang, i-download ang app, ilagay yung inyong account. Gawa ka pala kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo at pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared ay makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit na pwede rin ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. So si Avel, nag-file siya ng cyber libel case laban kay Maharlika. During a press conference in Quezon City, the camp of fashion designer Avel Bacujo vehemently denied the statements allegedly made. Anong allegedly made? By his former friend and vlogger Maharlika. Anong allegedly made? Ang tanga-tanga ng sumulat nito. Sino sumulat nito? Si MJ Mondehar. Allegedly made. Bacujo and Maharlika, also known as Claire Contreras, used to be close friends in real life. Okay, tapos, ayan, sabi ni Attorney Oliver Baclay, we categorically deny all those allegations and we shall prove in the court of law, that those are all false. Oo. So, isa to si Avel na nag-file ng cyber libel case sa States. Oo, sa States. Bacujo maintains that his relationship with the first family is only limited to clothing and that's where their connection ends. According to US-based Filipino lawyer Arnedo Valera, cyber libel is decriminalized in the US. Totoo naman yan. Decriminalized naman talaga ang cyber libel sa Amerika. Totoo yan. Hindi ho siya criminal. Kaya ho mga kotsero, kapag ikaw ay nakasuhan ng libel sa Amerika or slander, hindi ka makukulong. Sa Pilipinas may kulong kasi it's a criminal case. In fact, si Maria Ressa nga mga kotsero sa Pilipinas ay inaapela yung kanyang cyber libel conviction. Nasa Supreme Court na yan. Kasi 6 years siyang makukulong eh. 6 na taon. 6 na taon siyang makukulong, guys. 6 na taon, guys. Dito yun sa Pilipinas. Kasi, number 1, nasa jurisdiction siya ng Pilipinas nung nangyari yung crime. And so, Philippine laws will apply. Pero sa States, iba. Sa States, it's purely civil. Civil lang siya. Ibig sabihin, walang kulong yan. Walang kulong. But, you will have to, merong reparations na magaganap. Ibig sabihin, kailangan mo pa rin itama yung pagkakamali mo. So, it can be in the form of a retraction. Babawiin mo yung mga sinabi mo. Plus damages. Plus damages. So, ibig sabihin, magbabayad ka. So, si Avel, ginawa niya yon nung February 5, 2024. And kaya niya yan because he has the resources. Wala akong resources eh. Hindi ko naman kaya mag-file ng kaso sa Amerika. Diyos ko, napakamahal.
Pag pupunta ako Amerika, magbabakasyon ako, hindi ako mag-file ng kaso. Diba? So, yun. Yun yung naganap dyan. Pangalawa, and last week ito, ang nag-file naman ng kaso, si PCSO GM Mel Robles. Grabe din to. Pasabog to guys eh. Nagulat din ako dito, naganap to eh. Naimbita lang ako dun sa event guys. Oo. Naimbitahan lang ako dun sa event. Magulat-gulat na lang ako, sabi sa akin ni Boss Mike Cervera. Andiyan coach, punta ka dito, dali. Sabi ko, bakit? Anong meron? Basta, makaka-relate ka. Sabi, di punta naman ako. Sabi, oo nga. Ay, grabe, my goodness. Nakarelate ako doon. Kasi ginawan ako ng fake news ni Marlo ka eh. Noong nag-umpisa akong sumuporta sa Marcos administration, lahat ng mga kakilala nating DDS ay nagulat. At kung ano-ano na pinagsasabi nila sa atin. Actually, hindi lang mga DDS, pati yung taga-Canada. Si Bobong Lipunan. Sa pa yun. So ito, si PCSO GM, no? Mel Robles. Naghabla siya. Ang matindi dito, mga kochero, hindi ordinaryong abogado. Hindi ordinaryong abogado ang representante ni PCSO GM Mel Robles. Sino yung kanyang abogado? Ang kanyang abogado ay si Attorney Claire Vasquez. Ang kanyang abogado ay yung nagpapanalo kay Johnny Depp doon sa kanyang libel suit against sa kanyang dating asawa na si Amber Heard. Panoorin nyo, nasa Netflix yun. So ang sabi ni GM Robles said he and his wife decided to file cases against Maharlika over what he described as malicious accusations she made on YouTube. For almost a year now, we have been subjected by Ms. Contreras to an almost daily barrage of vicious, unjustifiable, and blatantly false online attacks through her YouTube channel called Boljak TV. And the assaults on our honor and reputation must stop. Yun. Diba? Tindi guys. Ang tindi rin ng abogado ni GM Mel Robles. si Camille pala. Camille. Ba't ako nag-Claire Vasquez? Kasi nabasa ko dito Claire Vasquez eh. Camille pala. Sorry. My bad. Oo. Camille Vasquez. Camille Vasquez pala. Sorry na guys. Pwede naman magkamali paminsan-minsan. Yung kasi nakasulat dito, Claire. Sorry na agad. Pwede mag-sorry. But anyway, going back. So ayun na nga. Pero mga kochero, merong isa dito na hindi ko minention. Anong pangalan niya? Yung isa na hindi ko minention. Talagay nyo. Kung talaga kayo ay sumusunod sa kaso nito ni Maharlika. Sino siya? Sino yung isa na hindi ko minention? May isa eh. Ayan. Si Puey Quiñones. Guys. Pinoy fashion designer files $2 million suit against Maharlika. Hindi. Iba pa yung kay Anthony Taberna. Iba yan. Sa local yan. Dito yan sa Pilipinas. Yung sa States muna tayo kasi nandun siya eh. Yeah. But anyway. Si Puey Quiñones. Yan. Kasi ang sabi, Puey Quiñones, an internationally known Filipino fashion designer, has filed a $2 million defamation suit against Claire Contreras, known as Maharlika, an attack dog vlogger with a YouTube channel called Boljak TV. Ang ganda naman ang pagkakasulat dito ni Daily Tribune. Attack dog. You have summarized Maharlika perfectly. That's the perfect definition of Maharlika. Attack dog, trained to malign and ruin reputations. Bahala siya. Buhay naman niya yan. In a virtual press conference at 1:30 a.m. Manila time, Quiñones and his lawyer Keith Gregory said that after a series of letters to Contreras to cease and desist from maligning Quiñones,
The celebrity designer opted to file a case in the Superior Court of the State of California in Los Angeles. Okay, yung vlog daw was titled Designer Katandem ni Butod. Di ko alam ano yung sabi ng Butod. I don't want to put the exact words in my mouth, but it was like saying tandem in scamming people. Contreras claimed that Quiñones' designs were counterfeit, not his own, and that he had been scamming the people of the Philippines by swindling the First Lady whom he dresses. Okay? Tapos yung allegations daw have greatly impacted Quiñones, his business, his reputation, and his life in Manila and the United States. So this is a civil court action where the defendant is liable for the damages that she has got to pay to Quiñones. Mabigat na ano yan? Mabigat na damages ang babayaran niya diyan kasi malaking fashion designer to si Quiñones eh. Kaya nga 2 million ang hinahanap niyo, ang dinedemand pala niya na damages. Nire-request rather. Oo, yan nire-request niya, no? $2 million. Grabe. Grabe, no? Ngayon, mga kotsero, may development. Ito yung pasabog. Kaya ang hinuli ko, yung kay Quiñones. Merong pasabog. May pasabog dito sa kaso ng kay Quiñones. Oo. May pasabog. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Oo, sige. Ganito kasi mga kotsero. Nung kinasuhan ni Abel si Maharlika, meron siyang petition, may counter petition si Maharlika, yung abogado niya. May counter petition. Ang kanilang counter petition ang kanilang depensa ay anti-slap. Malamang sa malamang nakwento na to sa inyo ni Maharlika. Pero dahil feeling ko hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng slap. Anti-slap means strategic lawsuits against public participation. Ibig sabihin, mga kotsero, ng slap ay kapag ikaw ay naging kritiko ng isang ng isang personality or isang entity, business entity. At ikaw ay kinasuhan ng slander or libel, pwede mong gamiting depensa itong strategic lawsuits against public participation. Dahil ang depensa mo dyan, mga kotsero, ay pinipigilan ka ng isang malaking organisasyon, malaking individual para mag-participate para ilantad ang iyong nararamdaman, ang iyong panukala at ang iyong kritisismo tungkol dito sa taong ito o sa organisasyon na ito. Ganun. So, ang niyan, ang petition na yan, mga kotsero, ang usually hinihingi dyan ay dismissal of the case agad-agad. Dismissal of the case agad. So, ito yung depensa na sinasabi ngayon ni Maharlika. Hindi lang po ito ang kanyang naging depensa kay Abel. Naging depensa din po niya ito kay Puway Quiñones. Ito rin yung naging depensa niya ng abogado niya kay Puway Quiñones. May update kay Puway. May update kay Puway Quiñones. Ano yung update? Ito na. Ang sabi ni Maharlika sa judge, Judge, kailangan yung i-dismiss ang kaso agad-agad. Dahil pinipigilan lamang ako ng katulad ni Abel Bacujo, ng katulad ni Puway Quiñones, ng katulad ni Mel Robles na ilabas ang aking mga nararamdaman, ang aking mga opinyon sa kanilang pangungurakot sa bansang Pilipinas. So, yun ang kanyang depensa. Nagdesisyon na yung korte. Doon, ang korte na humahawak sa kaso ni Puway Quiñones. Ito yung desisyon. Special motion to strike or anti-slap motion that Maharlika filed was sabay-sabay denied.
Ayan o, ang laking deny no. Woot woot. Denied. Denied ka. Tuloy ang kaso. Grabe mga kutsero, tuloy yung kaso. So yung petition niya, yung petition ni Maharlika na i-dismiss na yung kaso agad-agad ay hindi, take note, hindi pinagbigyan ng korte. Denied. Ang laking denied doon, naka-underline pa, bold letters. Denied, guys. Denied. Anong ibig sabihin yan? Tuloy ang kaso. Aakyat na to sa korte. Aakyat na to sa korte. At mapipilitan si Maharlika ilabas lahat ng ebidensya niya bilang depensa niya. Malalaman na rin natin kung sino si Puting Ahas. Bakit? Bakit mga kutsero? Bakit? Kailangan niyang ilabas kung sino yung source eh. Kung gusto niyang depensahan ang kanyang sarili, kailangan niyang ilabas ang kanyang source. Sino ba yung nagsasabi sa'yo ng mga ganitong impormasyon? Sino ba ang nagsasabi sa'yo ng mga ganitong tawag dito? Kwento. Bakit? Bakit niya kailangan gawin yan? Para mapatunayan na ang mga kwento niya ay totoo. Dahil mga kutsero, para magtagumpay ang isang slap case, kailangan ang iyong speech ay kabilang sa mga tinatawag nating constitutionally protected speech. Ibig sabihin na po pinoprotektahan ng konstitusyon under free speech, under the provisions of free speech, ang iyong mga sinasabi. So how do we know? Paano natin nalalaman kung ang mga sinasabi natin ay constitutionally protected? Una, at least sa Amerika, no, iba yung sa Pilipinas, pero yung sa Amerika is different. Sa kanila, well, marami din namang similarities. There are a limited number of narrow exceptions to what the First Amendment protects, at least in the states, no, sa First Amendment nila. This includes situations where immediate violence is provoked, someone is unduly intimidated, or falsehoods are spread about someone else. So what does that mean? Kung ikaw ay nag-iimbento lang ng kwento para siraan ang isang tao, tulad ni PCSO General Manager Mel Robles, tulad ni Avel Bacujo, tulad ni Puey Quiñones, ang iyong mga sinasabi ay hindi mapapabilang sa constitutionally protected speech. Therefore, dahil hindi siya constitutionally protected, the slap defense cannot apply. Hindi mag-a-apply ang slap defense mo. Hindi pwede. Nagsisinungaling ka eh. So bakit po protektahan ng konstitusyon ng isang kasinungalingan, di ba? Kaya yung kaso, yung petisyon ni Maharlika na i-dismiss yung kanyang kaso using the slap defense was denied. What does this also mean? Ano pa pong ibig sabihin nito? Pinag-aralan na ng korte yung kanyang depensa at nakitaan na ng korte ng probable cause. Ibig sabihin, sa wisdom ng korte, na-realize niya, ay, meron ngang pagkakamaling nagawa. Si Claire Eden Contreras. Meron nga siyang maling ginawa. Nung binabasa niya yung depensa ni Maharlika, ay, tapos binabasa niya yung petisyon, yung complaint nung Puey Quiñones. Binabasa niya pareho. Sabi nung judge, mukhang di uubra yung yung depensa ni Maharlika dito sa sinabi ni Puey Hindi pwedeng i-deny yung hindi mag-a-apply ang slap. So, tuloy ang kaso. Basahin ngayon natin. Ang sabi,
Dahil denied yung kaso, ay yung petition ni Maharlika na i-dismiss yung kaso, they will proceed to trial. Uy! Tuloy mga kotsero. Haharap na siya sa korte. Ay! Nakakakita na ako ng isang tao na uupo sa wheelchair at magsusuot ng neck brace. Makikita ko na si Claire Eden Contreras na nasa wheelchair at may suot na neck brace. Parang ganun eh. Nakikinikinit ako na, guys. Nakikinit ako na, guys. Oo, nakikinit ako na. Hindi magaganap. They will proceed to trial. Oh, di ba? Haharap ngayon sa korte. Oo. Siguro medyo sikip-sikipan mo pa ng konti, no, kapag nilagay mo yung neck brace mo. Sikip-sikipan mo pa. Oo, ganun. So they will proceed to trial under the following schedule. Oh, ito na, may schedule na. Bilis, oh. Status Conference RE regarding ADR is scheduled for December 5, 2024, 8:30 a.m. in Department 55 at Stanley Mosque Courthouse. ADR, mga kotsero, hindi po ito kadalasan na pag-uusapan. No? Pero ang ADR po, mga kotsero, is the acronym for Alternative Dispute Resolution. Okay? Alternative Dispute Resolution. Ano po yung ibig sabihin yan? Ito po, mga kotsero, yung pag sinabi ho ng korte na pag-usapan nyo muna. Yun. So, halimbawa, may nag-file ng kaso, tapos civil case, kadalasan, sasabihin ng judge, nag-dispute resolution na ba kayo? Nag-ADR na ba kayo? Kung hindi pa, sasabihin ng judge, ganun ba? Sige, mag-usap muna kayo. Punta kayo sa Office of Alternative Dispute Resolution. Yan. Mag-uusap muna sila. Pag-uusapan muna nila ni Quiñones, at ni Maharlika yung kanilang samaan ng loob. Yan. Ang tanong lang dito is, gigiba ba si Puway Quiñones? Pagbibigyan ba niya si Maharlika na makipag-settle? Kasi ang laki ng hinihingi ni Puway Quiñones. $2 million ang tumataginting, mga kotsero. Halo-halo to. My name is Earl. There's mediation, there's arbitration, there is marami. So, there's a combination of both, mediation and arbitration. So, there's 4 processes if I'm not mistaken. So, they will try na pag-usapan muna. Sabihin ni Maharlika, pwede niya sabihin na, uy, sorry na, urong mo na yung kaso. Urong mo na. Babayaran na lang kita, magkano ba gusto mo? Sorry na, hindi na ako uulit. Ganun yung sasabihin ni Maharlika dyan. Ngayon, mga kotsero, ang tanong, gigiba ba? Magiging maawain ba si Puway Quiñones? I hope that he will not be sensitive. Dapat hindi. Kung makakarating man po kay Puway Quiñones tong video natin, hindi naman po naawa sa inyo si Maharlika nung sinisiraan niya kayo. Hindi ho siya nagdalawang isip na umupo sa harapan ng kanyang phone o umupo sa harapan ng kanyang computer at sabihin sa buong mundo na kayo ay tuta ng Lisa Marcos. Na ini-scam nyo raw ang Lisa Marcos. Hindi pala tuta. Iba, si Abel pala yung tuta daw ng Lisa Marcos. Ganun lang kasimple yun. So kung makakarating man ito kay Puway Quiñones, wag ho kayo maipag-settle, parang awa nyo na. Dahil pagdating po sa taong katulad ni Maharlika, wala kayong assurance. She's not a woman of her word. Obvious ba? 6 na taon siyang nagtanggol kay Duterte. Tapos, 6 na taon din niyang sinasabi na, loyalista ako. Imagine, 6 na taon. Binild up mo yung iyong buong imahe sa pagiging loyalista. Tapos, out of the blue, biglang kukontra ka sa Marcos administration. What the F is that? Wala kang assurance kay Maharlika.
Parang ano yan eh, mana siya sa tatay niya. Their first language is to lie. ang kanilang unang language is magsinungaling. Yan ang kanilang unang language. So mga kotsero, kung meron man nakakilala kay Poy Quiñones, no, forward itong video natin sa kanya. Para ano, para medyo ma-encourage, no? Medyo ma-encourage na ituloy yung kaso. Ituloy-tuloy mo lang po yan, wag ko kayong aatras. Kasi pag umatras kayo ngayon, there's no assurance na titigil siya at hindi niya gagawin yan kinabukasan. Ang salita ni Maharlika ay parang sabaw ng pusit. Malabo. Maitim. Madilim. Huwag po kayo makipag-settle kay Maharlika. Maawa po kayo sa sarili nyo. Hindi ho niya kayo titigilan. So tuluyan nyo po si Maharlika. Tuluyan nyo po siya. December 4 ang kanilang schedule. So mga kotsero, no? Yan, matagal din, no? Matagal din pala sa kanila. Baka maraming nakapila sa docket. December 5, 2024 ang kanilang schedule sa Stanley Mosque Courthouse. Yan. Tapos final status conference is scheduled for October 3, 2025, 8:30 a.m. in departments. Doon pa rin. So kung wala pa ring resolution, yun, diretso sa jury trial. Yan. Ito yung exciting mga kotsero. Yung jury trial, yan yung gusto ko, October 2025. Tagal, no? May 1 taon mahigit din. Grabe. Sana bilis-bilisan nyo pa po dyan sa Stanley Mosque Courthouse. Pwede pa ibilisan po? Pwede. Please. Kasi gusto namin siyang makitang nakakulong. Ay, hindi pala nagpakulong na. Gusto na po namin siyang makitang nagbabayad sa kanyang kalokohan. Imagine $2 million kay Poy Quiñones. Tapos $2 million din kay Avel Bacujo. Tapos hindi pa natin alam yung unknown pa yung kay PCSO-GM Mel Robles. Pero malamang sa malamang malaki rin to. Mukhang gagapang sa lupa si Maharlika sa paghihirap. Alam niyo ang problema pa dyan, alam niyo nakakatakot to eh, itong pinasok ni Maharlika. Nakakatakot to eh. Bakit? Kasi mga kotsero, hindi katulad ng parang yung damages, payment of damages sa US courts. Apparently, hindi mo makukuha sa bankruptcy. Kahit mag-file ka ng bankruptcy, mga kotsero, pagbabayaran mo pa rin. Wala kang laban. Wala kang laban. Tapos mga kotsero, ito pang masaklap. Kung wala kang pera, kukuhaan ka ng ibang assets. Kung wala kang pera. Ayun, puti may nagtanong. Paano pag wala siyang pangbayad, coach? Kukuha ng assets. Magkano ang halaga ng lupa mo? Bahay, kotse, etc., etc. Ito po. Bayaran mo si ganito. Benta mo, liquidate mo, tapos ibibigay mo yan kay Poy Quiñones. Ganon, guys. Pati future earnings. Not just the present, hindi lang yung present assets, pati future earnings mo nakakaltas na. Nakakaltas na, guys. So, halimbawa, yung sa YouTube niya, may YouTube channel siya, di ba? Kailangan panatilihin niya nakamonetize yun. Kasi kung pag wala, maghahanap ang gobyerno ng paraan para magbayad ka. Wala kang choice. Pati future earnings mo, damay. O paano kapag naglabas ng decision ng naglabas ng decision ng judge ng kanyang hatol na penalty. Tapos kasama doon 50% of all future earnings will go to this person, will go to Mel Robles, will go to Avel Bacujo, will go to Poy Quiñones. Wala. Bibigay mo talaga yon 50%. Wala kang choice. Wala kang choice. Na maghihirap ka dahil sa kalokohan mo. Maghihirap ka talaga. Wala siyang takas.
Wala siyang takas. Kaya itong decision na ito, na denied, ibig sabihin, ang laki, big deal to. Big deal to, mga kochero. At syempre sasabihin niya, hindi, matapang ako, lalaban ako, etc. O sige, di lumaban ka, wala problema. Karapatan naman niya lumaban eh. Huwag natin kunin kay Maharlika yung karapatan niyang lumaban. Oo. Pero kaso nga lang, pag lumaban siya, makakalkal lahat. And I'm not sure willing siyang ilaglag kung kanino niya nakukuha ang mga impormasyon niya. Baka mamaya mas mabigat ang penalty sa paglalaglag niya. Di tayo sure kung kanino niya kinukuha yung mga impormasyon niya eh. Pero hindi rin natin alam kung mabait yon o hindi. Kung mabuti yon o masama. Hindi natin alam. Nakakatakot to. Siyempre tatanungin ka ng korte. Kanino mo nakuha yung impormasyon na yan? Paano mo nasabing totoo? Kay puting ahas po. Sabihin ng judge. Sabihin ng abogado pala. Who is this puting ahas? Siyempre, English accent, di ba? Puting ahas or white snake. Siyempre, ganon. Aamin ba siya? Good luck. Baka matukhang siya bigla. So ngayon, mga kotsero, good luck. Good luck. Nakakatakot tong pag-deny ng kaso niya. And mga kotsero, hindi lang yan. Ang isa pang meron pa, may naisip agad ako. Isa pang nakakatakot dito. This could be a legal precedent. Ano yung legal precedent? Ibig sabihin, mga kotsero, di ba ito yung pagkaka-deny ng anti-slap niya? Sa isang sa isang kaso pa lang to, kay Puwei Quiñones. May dalawa pa siya. Kay Avel Bacujo na may ongoing na anti-slap. Pangalawa, yung kay PCSO-GM Mel Robles. This can be a legal precedent. Ano yung ibig sabihin nun? Pwede tong gayahin nung ibang mga judge na kung saan lumapit yung mga naghabla laban kay Maharlika. Pwedeng gayahin yan. Kasabihin lang ng abogado, si Camille Vasquez, kasabihin lang ng abogado, the District Court of blah 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 set the legal precedent for the anti-slap, for the dismissal or for the denial of the anti-slap petition of Claire Eden Contreras, aka Maharlika. We pray that the same will be done for this case. Patay, may legal precedent ka na. Paano pag ginaya din ng dalawang ibang kaso? Kung dininay din yung anti-slap petition laban kay Avel Bacujo. Paano pag dininay din yung anti-slap petition laban kay GM Mel Robles? Saan ka tatakbo? Sa Pilipinas? Meron pa kay Katonying. Paglapag mo dito, baka arestuhin ka na sa immigration. Saan ka magtatago? Sa China? Hindi ka mabubuhay sa China. Pinasok niya to eh. Alam niyo mga kotsero, sa akin, wala namang problema maging kritiko eh. Walang problema maging kritiko ng administrasyon, walang problema maging kritiko ng kung sino yung nakaupo. As long as you do it in good faith. Diba? Huwag kang gagawa ng krimen. Sa pagiging kritiko mo. Ang problema dito kay Maharlika, gumawa siya ng krimen, at least in the standards of the Philippines. According to Philippine law, gumawa siya ng krimen. Sa states naman, since it is a civil case, as long as you are not committing damages against an individual. Kaso she did. Kaya na-deny. Ibig sabihin pa na to, mga kotsero, yung korte nga, nung nabasa yung mga petisyon ng abogado ni Puwei Quiñones at yung abogado ni Maharlika, gave more weight, nagbigay ng mas mabigat na pananaw
mas binigyang bigat yung kaso laban kay Maharlika. Laban hindi for Maharlika. Kasi tuloy yung tuloy ang hearing. Wala siyang choice. Wala siyang choice. Mga kochero. Alam nyo mga kochero, I would not want to be in the shoes of Maharlika ngayon. I don't. Ayoko mangolekta ng kaso Ayokong mangolekta ng kaso, guys. O baka may magsabi dyan, bakit ganyan yung itsura? Ba't Maharlika versus Puway? Di man lang real name yan nilagay. Fake yan, fake. Diba pinost ko nga kanina, sabi ko summary. Summary lang naman to ng decision Bakit? Siyempre hindi pa public document yung yung mga decisions. Or hindi pa siya public document kasi it is still ongoing. The case is still ongoing. Hindi pa siya public document. Kaya summary lang ang inilabas. Pero this came from an A1 source, sabi nga nila. This came from an A1 source. Very, very reliable source. So, mga kochero, mukhang hindi muna makakapag live stream. Well, wala siyang choice. Kailangan niya mag-live stream. Wala siyang choice, guys. Kailangan niya mag-live stream. Ito ni Marlo ka. Bakit? Kailangan niyang pambayad dito. Kailangan niyang mag-viral ulit. Oo. Yung parang nung pasabog niya kay Agent Morales. Nag-viral yun Viral yun. I would bet that it reached $1 million siguro, more or less. Yung mga live stream niya noon, tsaka yung mga ina-upload niya, viral lahat yun So, mukhang yung proceeds noon will go to the $2 million. Will go to the $2 million. Hindi lang yun, pati yung properties niya, delikado. Pati existing properties niya. Kailangan niyang kumayod. Kailangan pa niyang gumawa ng mas maraming fake news. Ito yung yung tawag dyan yung circle of violence. Wala kang choice. Kasi dahil nakilala ka at mas marami kang viewers sa pag-iimbento ng fake news. Wala ka ng ibang choice kundi gumawa ng fake news. Ay, oo nga pala, nagla-live selling na pala siya, no? Oo, nagla-live selling na nga pala. Nagdi-dispose na ng assets. Oo. Nagdi-dispose na siya ng assets. Baka itatago na. Oo, baka itatago na. Kasi ganoon lang naman yun Or baka pambayad sa abogado. Hindi natin alam. Mahal kaya maghabla sa states. Mahal maghabla sa states, So, tinan nyo naman, yung mga nakapaghabla, mga big people na. Diba? Puway Quiñones, Abel Bacujo, tsaka GML Robles. Mga malalaking tao na yan. Sorry ka. Kasalanan mo yan. Ulitin ko lang, mga kochero, walang problema maging kritiko. Oo. Basta sumusunod ka sa batas habang ikaw ay nagkikriticize. Wala kang ginagawang damage sa ibang tao. Wala kang nasasaktan. Diba? Kaso ang problema, hindi Hindi, nag-imbento talaga siya ng kwento. Nag-imbento talaga. Sabi ko nga sa inyo, kung unlimited ang resources ko, magpa-file din ako kaso sa states. Kaso hindi, limited ang aking resources And I guess mga kochero, ito yung magandang example ng taong naging kwento. Oo. Si Maharlika ngayon na isa ng kwento. Isa ka ng kwento real quick. Isa kang cautionary tale. Mga bagay na wag tularan. Yan si Maharlika. Again, mga kochero, walang problema na maging kritiko ng administrasyon. Walang problema na kung i-criticize mo yung mga polisiya na hindi akma para sa Pilipino, at least sa iyong palagay. Walang problema doon. Nagkakaproblema ka lang kapag in the exercise of your free speech, in the exercise of your freedom, you are causing damage to another person. And that's exactly what she did.
Imagine, alam niyo mga kotsero, alam mo yung halimbawa yung kay yung kay Tunying. Nananahimik yung bata, dinamay mo. Nanahimik yung bata eh. Tsaka may ongoing yung treatment ng bata. Hindi ka naawa dun sa bata. Ongoing yung treatment. Yung anak ni ni GML Robles, ganun din. Bata, 13 years old. Dinamay mo sa kabalbala mo. Sabi ko nga sa inyo pati nga yung sa akin full name ng anak ko mga anak ko, tsaka misis ko. Pinost niya sa vlog niya. But again, wala akong resources to file a case Hindi naman siya uuwi dito. But it doesn't necessarily mean na wala akong damage to my reputation na nakuha. Ang maganda pa dito, mga kotsero, kapag si Maharlika natalo sa kaso, she will be forever branded as the convicted slanderer. She is. Convicted slanderer. Confirmed. Para si Morales, di ba? Na-convict siya recently. Edi kumpirmadong sinungaling siya. Ganun din. Ganun din sa kanya. She will forever be branded as the convicted slanderer. Hinihintay ko na nga lang lumabas yung decision Kaya nga sobrang tagal. Ang tagal naman itong October 2025 pa. Di ba? Yung jury trial. October 13, 2025. Ganun ba kadami ang kaso dito sa sa Stanley Moss Courthouse? Ganyan kadami yung nakadakit sa inyo. Yung trial nyo, next year pa. Ang mga naniniwala na lang kay Maharlika ngayon, yung mga tatanga-tanga. Yung mga naniniwala kay Morales, yung mga uto-uto, madaling mabola. Ganun, yun na lang mga naniniwala sa kanila. So, I hope mga kotsero na justice will be served. Justice will be served. So, wala, iintayin ko na lang yan. Tapos, obserbahan pa natin. Diba? Sana magkaroon ako ng pagkakataon na makaupo sa hearing. Parang ang sarap yata, na nandun ako, tapos nanginginig i-video ko si Maharlika nanginginig sa takot kasi ongoing yung hearing. Pwede kaya yun, ila-livestream ko yung ila-livestream ko yung niya, yung video niya. Yung panginginig niya. Diyos ko, sana talaga. Sana talaga. Pag nangyari yun, pag nagkaroon ng pagkakataon na makasama sa hearing, yung manonood ako ng hearing, na-livestream ko talaga yun. Oo. Mga kotsero, eto na po si Maharlika. Nasa hearing na siya. Eto na, yan na. Malalaman na natin kung sino si Puting Ahas. Ganon! Pero sarap mapainggan, di ba? Na hindi na-dismiss yung kanyang kaso. Na magtutuloy-tuloy ito. Oo. Puway Quiñones, huwag kang aatras. Oo. Do it for the Filipino peoples. Oo. Do it for the Filipino peoples. Na ikaw ay haharap. Of course, syempre, merong siya talaga yung pinaglalaban niya talaga yung kanyang integridad, etc., etc. So, walang problema doon. Pero syempre may fringe may fringe benefit na na may pagtatanggol niya ang Pilipinas. May paglalaban niya ang Pilipinas. Oo. Sana magtago ka na, Hitad, gawa ka na ng tunnel mo. Correct. Oo. Matagal pa ba ang hearing? Oo, ang tagal pa. October 13, 2025 pa yung hearing, 8:30 a.m. Tagal po, isang taon pa mahigit. Hay nako, sana sana punishable by tawag dito. Sana may penalty kulong sa libel sa states, kaso wala Wala silang ganun So, good luck. Good luck na lang. Pero kay Puway Quiñones, kay Abel Bacujo, at kay GML Robles, huwag kayong mag-alala. Nasa likod nyo kaming lahat.
Nasa likod nyo kaming lahat. Oo. Convicted slanderer. I like the ring of it, no? Maharlika, the convicted slanderer. Ganda. Ganda-ganda naman sa tenga. So, I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jarrett Live. Okay, God bless you and see you next time, guys. All right? Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?